sets? Nakikita na yung screen? Yes. Ano? Yes. Yung iba, wait natin yung iba na mag-flash sa kanila yung screen, yung PowerPoint ko, kasi medyo mahina yung signal ngayon. Okay, dito. Sa unang activity dyan sa Module 2, which is, sabi dyan, in a group of 120 students, 68 daw doon sumakay sa bus. Untiin natin. 68 sumakay sa bus. 78 naman sumakay sa LRT. Then 33 sumasakay sa jeep. Then while 40, yung 40 daw parehong sumasakay sa bus at saka LRT. Then yung 20 pareho daw naman sumasakay sa bus at saka sa jeep. Yung 19 naman daw parehong sumasakay sa LRT at jeep. Yung 15 naman parehong sumasakay sa tatlo, which is the bus, LRT, and jeep. So, sino na nakasagot nito? Paano nyo ito sinagutan? Ang unang question dyan, how many had ridden the bus only? Ilan daw ang sumasakay sa bus? Bus lamang. 68. 68? I have the another answer kung paano yung sinagot. Tandaan din nyo, we only have 120 students. Kung isa-isahin ninyo yan, kunyari, yung 68. Sundan ninyo ko ha, 68, 68 sa bus, 78 sa LRT, 33 daw sa jeep. 8 plus 8 plus 3. Yan. Ilan? 19. Connect. 6 plus 1, 7 plus 7, 14 plus 3, 17. Ibig sabihin, yung total niyaan 179, which is hindi nagtutugma sa 120 students. Paano nga ba ang gagawin natin para malaman natin ano nga ba talaga ilan ba talaga ang sumasakay ng bus lamang, bus only. So, papasok dyan yung operations ng set natin. I-recall natin ano nga ba si union, intersection, complement, and difference. Susundan ninyo ako. So, dito tayo. So, before natin sagutan yon, naririnig pa ko? Yes, ma'am. Okay. Ngayon, using the problems or the operation on set, pwede nating masasagot natin yung unang problem natin using daw ng Venn diagram. Take note. Using Venn diagram, pag sinabing Venn diagram,
is a principal way of showing sets diagrammatically. So, ibig sabihin, using diagram. So, this method consists primarily of entering elements. Yung mga elements natin sa loob ng set, ipapasok daw natin siya sa circle or kaya mga circles. So, yun ang Venn diagram. So, it can be used to solve word problem involving union and intersection of sets. So, ibig sabihin, gagamitin natin si Venn diagram para masagot natin yung unang problem solving natin kanina. So, ganito ang itsura ng Venn diagram. Pwedeng dalawa lang, pwedeng tatlo, apat, kung ilan man yung kino-compare natin na set. So, itong sample na to, we have 2. Pwede nating gamitin ang 2 Venn diagram using 2 sets lamang kapag dalawang set ang given, which is, for example, set A, set B. Kung titignan natin yung Venn diagram, tingnan ninyo mismo yung dalawang bilog, di ba nagkasalubong sila? Nagkapatong sila, tama? So, pag nagkapatong sila, nakikita yung screen, hindi? Ma'am, nakikita. Okay, nakikita. Nakikita. So, pag nagkapatong sila, di ba nakikita nyo dito sa part na to, dito yung magkapareho sila. Di ba? Dito sila nagkasalubong sa part na to. Tama. So, Yes, ano nga ba ulit ang Yes. tawag natin pag magkapareho ang element ni A and B? Ano ang tawag natin sa operation na yon? Pag nagkapareho ang element ni A and B? Kinukuha natin yung magkapareho sa dalawang set. Ano ulit ang tawag natin last time doon? Pag magkapareho? Ma'am, Kinukuha lang intersection. natin yung magkapareho. Yes, very good. This is the intersection. Doon sila nagkakasalubong. Ganyan, itong yellow shade na to is the intersection of the set. Take note of that. This shaded part is the intersection ng dalawang set. Intersection ni A, intersection ni B. Kung nakikita nyo din naman dyan, okay, for example, this red or red shade. Red shade kay A. Nakuha ba lahat natin ng element kay A? Kung itong red part lang ang shade ko. Yes or no? Nakuha ba natin lahat ng nasa loob ni A? Nasa bilog ni A? Sari-sariling bilog yan, bilog ni A, bilog ni B. Na-shade ba lahat ng red ang bilog ni A? Yes or no? No. No. Okay, no. Kasi nga, merong Okay, ulitin ko. Ang sagot ninyo, no. Naririnig ako? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, ang sabi ninyo, no, which is correct yon. Very good. Napansin ninyo, hindi lahat nung nasa bilog ni A nakuha natin. Hindi na shade lahat ni red, which is yung yellow kasi na part, doon nagkasalubong si A and B. Ang ibig sabihin yan, yung na-shade lang ng red, ito lang yung only A. Nasa A lang, wala sa B. Naintindihan ako? Yung nasa A lang, wala sa B. Walang element na napasok kay B. Ganon din dito sa blue shaded, sky blue shaded ni B. Ni circle ni B. Hindi din lahat ng element ni B nakuha natin. Hindi lahat ng bilog ni B na shade natin. Kasi nga, nandito si intersection. Ganyan ang tinatawag nating Venn diagram.
Naintindihan? Ganyan natin siya ginagawa. Yung nasa gitna, yung the same. Ma'am. Ayan o, the same. Ay, wag ka, Franz. Yung nasa gitna, yung same. Yung magkapareho sila ng element. How about yung nasa Kilala mo si Dada. Okay, ulitin ko yung nasa gitna, yung magkapareho sila. Yung nasa gilid-gilid, yung magkaiba sila. Naintindihan? Yes or no? Yes, ma'am. Ganyan Yes, ang ma'am. Yes, ma'am. ganyan ang Venn diagram. So nakikita niyo dito, take note of this, yung these circles. Tama, yung nasa gitna, yung intersection, which is the intersection, yung symbol natin ng intersection, B. A intersection B, nasa gitna. Which is yung only A, ito siya. Yung only B, ito din siya. Only B. Ano na ulit ang tawag natin pag pinagsama-sama? A and B. A and B. Pag yung magkapareho intersection, about yung pinagsama-sama? Ma'am, A yung B? Okay, union. Pag sinabi namang union, pinagsama ang A and B, ibig sabihin, ang i-consider natin, ang isi-shade natin lahat. Pag union naman, isi-shade natin lahat. Lahat yan, nung bilog. Bilog ni A, bilog ni B, maski yung intersection, masi-shade dyan. So, yan si union. Ulitin ko isi-shade natin lahat pag union. Pag intersection naman, ang isi-shade mo lang yung nasa gitna. Pag sinabi ko naman only A, ang isi-shade mo lang yung nasa labas ni A. Hindi kasali yung nasa intersection. Pag only B, isi-shade mo yung nasa labas din ni B. Okay, another example para mas maintindihan. Nyari, I have two sets. Ulitin ko two sets. A and B. Sundan ninyo, A and B. Paano pag sinabi kong i-shade ninyo yung magkapareho kay A and B? Saan ang isi-shade ko? Sa gitna. Pag sinabi kong ang magkapareho kay A and B or the intersection of A, B, ang isi-shade natin sa gitna. Paano naman pag sinabi kong A only? Ano ang isi-shade ko pag A only? Ito siya. Ito lang ang isi-shade ko. A lang. Huwag mong isama si intersection. A only. From the word only. Pag B naman, B only, ang isi-shade ko lang din yung partly B. Hindi kasali si intersection. Paano pag sinabi kong i-shade mo si A, i-shade nyo si A union B. Pagsamahin daw si A and B. Isi-shade natin lahat yon ng bilog pati yung intersection. Ganon si union. Naintindihan? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Yes, ma'am. Paano naman pag sinabi kong A? Shade the A. Walang word na only. Just shade the A. Anong si-shade ko? Ma'am, yung A saka yung E. Oh, yes, very good. Yung A, tapos kasali na din yung intersection, yung buong bilog ni A. Tingnan niyo yung mabuti. Pag may word na only, hindi kasali si intersection. Pag walang word na only, kasali si intersection. Then, about B. Shade the B. The set B. Paki-shade. Ang isi-shade ko na lang din ay ang B. Buong B. Naintindihan yon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Tingnan nyo, paano pag dalawa? Madali lang pag dalawa. Paano pag tatlo? No, itong part na to, tatlo.
tatlong bilog, tatlong set, which is set A, set B, and set C. Oh, ganyan natin isosolve kanina yung unang problem natin, which is meron tayong LRT, jeep, and bus. So, mamaya na natin gawin yon. Meron tayong tatlo. Tingnan ninyong mabuti. Yung binuligan ko, anong set yan? Red A, or ito? ma'am. Oh, set A. Ma'am, set A. How about the black? Ma'am, set A. Ma'am, set B. Set B. How about the green? Set B. Ma'am, set How about C. the green? Ma'am, Okay, set C. Ma'am, set C. Ngayon, mag-shade ako ng yellow dito. Ano tong shaded part ko? Ano dito? Ano to? Yung yellow na shade ko. Ito yung Ma'am, A, B, and C. okay, A, B, and C. Pagkakapareho ni A, B, and C. Tingnan ninyong mabuti kasi halos na mga estudyante dyan nalilito. Doon sa mismong bilog, doon sa mismong drawing. Pakitingnang mabuti. Yung shinade kong nasa gitna, which is yung magkakapareho sa tatlo. Kasali siya sa bilog ni A, nakapaloob din siya sa loob ni B, the same, nakapaloob din siya sa loob ni C. Naintindihan? Then next. Yes, ma'am. Yung shade ko Yes, ng ma'am. red. Ano tong shade ko ng red? Ma'am, A intersection B. Ma'am, Okay, A, A. U, B. AUB. A intersection of B. B. A intersection B. Yung magkapareho lang kay A and B. Ulitin ko. Magkapareho lang kay A and B. Wala kay C. Ulitin ko yung red part, A and B only. How about the green? Ma'am, A, C. Ma'am, A, intersection C. Okay, A and C only. The intersection of A and C only. Tandaan. Then next, how about the blue? How about the blue? Ma'am, B and C. Ma'am, B, C. Okay, intersection of B and C only. Okay, intersection lamang ni B and C only. Okay, yung mga nasa labas na ng bilog, yung mga black shaded part, only A, only B, then only C. Ganyan pag tatlong bilog. Yung nasa gitna, yung magkakapareho silang tatlo. Itong part na to, yung magkapareho kay A and B lamang. Dito, magkapareho kay A and C lamang. Then dito, magkapareho kay B and C lamang. Gets nyo pag tatlo? Okay, dapat gets nyo muna yung pagdalawa bago tatlo. So, any question to this part? Paano gawin ng tatlo? Wala po. Okay, wala na. Nerd. Okay, for example, Wala na. okay, let A or set A is 1, 3, 5, 7, 9, and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, i-find down natin si A union B, A intersection B, A minus B, then A complement. Then draw the Venn diagram. Unahin natin number 1. Ang sabi dyan, A union B. Ano nga ba ang A union B? Ma'am, yung yung... Sagot. Pakibigay ang sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, Ma'am. and 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 9. So, yan si union B. Paano draw ang drawing ni A union B? Tingnan ninyong mabuti. Di ba pag dalawang set,
Mag-drawing kayo ng dalawang bilog, which is A and B. Ngayon, tignan ninyong mabuti. Wait lang. Burahin lang natin. At medyo malaki. Okay, A and B. Ano nga ba yung nasa gitna? Tingnan na natin muna yung nasa gitna, which is masasagot na si number 2, the intersection of A and B. What is the intersection of A, B? Ma'am, 135. Ano yung magkapareho kay A and B? Ma'am, 135. Okay, 1, 3, 5. Saan pwesto ngayon si 135? Sabi niya dito, intersection. Saan ba ang pwesto na intersection? Saan ang pwesto na intersection sa Venn diagram? Ma'am, sa gitna po ni A at B. Sa gitna po ng Okay, sa gitna. Yes. Sa gitna. Very good. So, this is A intersection B. Ibig sabihin, ang sagot natin dito, ilalagay natin lahat sa gitna, which is yung 1, 3, and 5. Nagets ninyo? Yes, ma'am. Gagawa kayo ng ganyan. Yes, ma'am. 1, 3, 5. Mesto si 1, 3, 5 sa gitna kasi siya yung intersection ni A and B. Ngayon naman, ano lang ang meron kay A? Ano lang ang meron kay A? Oh, nandun na si 1, 3, 5. Ano na lang natira kay A? Ma'am, 4 ay... Ma'am, 7 na. Ma'am, 7 and 9. Okay. 7, 9. 7, 9. Dito pwesto si 7, 9. 7, 9. Di dyan lamang si A only. Yun na lamang yung natira kay A. Okay, ngayon, tignan natin yung bilog ni A kung tama ba. Yung buong bilog ni A ba yan? Meron si 1, 3, 5, 7, 9. Yes or no? Ma'am, wala. Hindi. Tignan mabuti. Ma'am, meron. Okay, meron. Kung titignan nyo sa mismong loob, bilog ni A, meron si 1, 3, 5, 7, 9. Ibig sabihin, correct tong ginawa natin. Then next, how about B? Ano na lang kasing natira kay B? Meron na si 1, ano at 2. Ma'am, 2 at 4. Okay, Ma'am, 2 2, and 4. 4. Diyan natin, diyan natin isusulat si 2 and 4. Tapat ni B. Naintindihan? Pag gumagawa kayo ng Venn diagram, unahin ninyo yung nasa pinakagitna. Ulitin ko. Pag gumagawa ng Venn diagram, yung nasa pinakagitna. Wala nang iba. Okay, union B. A union B. Shade down natin si A union B. Using green. Anong shade ko pag union na? Pag sinabing union, lahat. Isi-shade natin. Take note Pag union, shaded lahat yan. Yan, si green. Union. How about intersection? I-shade down natin si intersection. Nasaan ba si intersection ulit? Ma'am, yung nasa Shade natin gitna. siya ng blue. I-shade lang natin yung nasa gitna. So, ganyan. Pag union, isi-shade natin lahat. Pag intersection, isi-shade natin lamang yung nasa gitna. Okay, next. How about number 3 and 4? Drawing lang natin ulit si Venn diagram, Nawala na. 1, 3, 5, 7, 9, and 2, 4. Ulitin ko. Pag union, shaded lahat. Pag intersection, yung nasa gitna lamang. Ngayon, si A minus B naman, number 3. What is the answer of this? A minus B. Yung A, tatanggalin lang natin si meron si B. 7, 9, ma'am. Ano na lamang matitira?
Okay, 7, 7, 9. O, asan si Ma'am, 7, 7, 9? 9. Asan si 7, 9? Ma'am, nasa set A. Okay, nasa set A only. Huwag niyong kalimutan na, set A only. Okay, ito lamang yung isi-shade natin na part. Yung A only. Kasi nga A minus B. Ganon din si B minus A. Babalik rin lang natin. Pag B minus A, ang masishade lang B only. Hindi na natin kailangan sagutan. Ano nga ba yung nasa B only? Anong number? 2 and? Ma'am, 2, 4. Ma'am, 2, 4. Okay. 2 and 4. Parang mas, diba parang mas madali na sa operation? Titignan ko lang yung bilog ni A and B. Kung tama man yung bilog natin na A and B, yun na yung titignan ko lang yung sagot. Hindi na ako tinitingin dito. Hindi na tayo nagka-cancel ng ganon katulad ng ginagawa natin last meeting. Any question? Ma'am, wala na po. Okay. Ngayon, A Wala complement. na po. A complement. Pag sinabing A complement, yung wala sa A. Ano nga ba ang wala sa A? Ano ang meron sa B na wala sa A? 2, 4, ma'am. Pag sinabing A Ma'am, 2, 4. complement, ang titignan ninyo, yes, 2, 4. Pag sinabing A complement, ang titignan lang ninyo yung bilog ni A. Tignan ninyo yung bilog ni A. Lahat ng nakapaloob dito sa bilog ni A, hindi natin isusulat. Lahat ng nasa labas ni loob ni A, bilog. Ulitin ko, lahat ng nasa bilog ni A, nasa labas ni bilog ni A, yun ang isusulat natin, which is 2, 4. Yan si A complement. Question. Paano pag sinabi kong B complement? Anong sagot? Using the Venn diagram, B complement. Ano lang yung number na nasa labas ng bilog ni B? Ma'am, 2, 4. Hindi, labas ni B. Ma'am, 7, 9. Okay, 7, Ma'am, 9. Ibig sabihin, ang B complement, 7, 9. Okay, next. Okay, ngayon, balikan natin yung first activity. Ito. Ilan nga ba talaga ang nakaride lang sa bus? So, di ba, meron tayong, sundan nyo na ako, merong LRT, meron tayong tatlong set, which is yung sumasakay sa bus, sumasakay sa LRT, at saka sumasakay sa 23. jeep. Meron nakasagot na din dyan ng iba. Tingnan natin about the others. Ulitin ko, meron tayong bus, jeep, and LRT. Ilang bilog meron tayo? Pag meron tayong tatlong set. Ilang bilog? Ilang Venn diagram? Ilang bilog sa Venn diagram? Tatlo, Okay, ma'am. tatlo. Ma'am, Okay, tatlo. meron tayong tatlo. Ano ba natin i-drawing yung tatlo? Lang, 1, 2, 3. Okay, for example, ito si bus. Set ni bus to. Tapos set ni LRT. Set ni jeep. Dito. Ano yung sinabi ko kanina? Saan tayo pagsisimula? Dito ba sa labas? Okay, sa pinaka gitna. Yung magkakapareho silang tatlo. Ano ba yung magkakapareho silang tatlo? Ilan ba ang sumasakay sa magkaparehong bus, LRT, and jeep? Ilan sila? Ma'am, 15. Okay, 15. Very good. 15 ang sumasakay sa tatlo. Saan ilalagay si 15? Sa gitna. Okay, nandyan si 15. Naintindihan? Yes, Okay, ma'am. next. Yes, Anong ma'am. gusto nyong unahin natin?
Bus LRT, LRT jeep, o bus jeep? Ma'am, LRT and jeep. How about LRT and jeep? Dito tayo, LRT and jeep. Ibig sabihin, dito naman tayo, dito sa part na to. Ilan ba ang LRT and jeep? Ilan daw ang sumasakay kay LRT and jeep? Ma'am, 19. Ma'am, 19. Okay, 19. Isusulat ko ba si 19 dito? Yes or no? Isusulat ba natin si 19 dyan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, tingnan ma'am. ninyong puti yung mga nag-yes. 19 lang daw ang sumasakay sa parehong LRT and jeep. Kung tatanggalin natin, kung i-exclude natin na tignan yung bilog ni B, takpan muna ninyo si Bas. Takpan ninyo muna yung bilog ni Bas. Ilan yung nasa intersection ni LRT and jeep? Di ba yung buong yan? Which is nasali na si 15. Tama? Nakikita nyo yung point ko? Yung bilog natin? Nasali na dyan si 15. Which is 15 plus 19 is 34. Which is hindi siya 19. Ibig sabihin, hindi natin isusulat si 19. 19 lang daw ang magkapareho kay LRT and jeep. Ilan ang susulat natin dito? Meron na tayong 15. Yes, 4. So, ang natira na lang ay 4. Nagets ninyo yung process natin? Sabi ko nga, tignang mabuti ang bilog. Tingnan ninyong mabuti yung mga nagkasalubong-salubong na bilog. Next. LRT and bus. Tingnan naman daw natin, LRT and bus. Ilan daw ang LRT and bus? Ilan ang LRT bus? Ma'am, 40. Okay, we have 40. Ngayon, sa part ni LRT and bus, meron na ding 15 doon. So, ilan na lang ang isusulat natin dito, yung natira? Ma'am, 25. Okay, 25. Very good. Thank you. So, 25 na lang ang isusulat natin dito. 25. The next, how about bus and jeep? Ilan? Ma'am, 20. Okay, 20. Sa loob ni bus and jeep, may 15 na doon. Ilan na lang yung natira dito? Ma'am, 5. Ma'am, 5. Okay, 5. 5. Pang-process natin mula sa loob, palabas. Okay? Then next, tingnan naman natin ilan ba ang sumasakay talaga sa bus. Ilan? Ma'am, 23. Hindi. Ilan muna? Ma'am, 68, 23. di ba? Ma'am, So, given natin 68. Ngayon, bago natin sagutan dito, bago natin ilagay yung sagot, tignan muna natin yung pinakabilog ni bus. Anong number na ang meron dyan? We have? Ma'am, 25. 5 and 15, ma'am. 15, 5. Okay, 25, 15, and 5. Five. Pinag-add natin lahat yan. Ma'am, 15. 45. Okay, we have 45. Ibig sabihin, sa loob ni bus, meron ng 45. Ngayon, ano na lang isusulat natin? 68 minus 45. 23. Ang isusulat na lang natin dito, 23. Ma'am, Ibig sabihin, ano 18? Ibig sabihin, ang matitira na lang, ang sumasakay lang sa bus only ay 23. Naintindihan? Yes, ma'am. Ilan naman sa LRT? Tingnan natin, LRT. LRT. How about LRT? Ilan ba ang LRT kasi? 78, di ba? Yung bilog na LRT, meron na tayong 25, 15, and 4. okay, 4. Pag pinag-add natin lahat yon, 14,
3, 44. Ngayon, 78, yung nasa LRT, minus 44, ilan? 34. 34. Okay, 34. So, ilan lamang ang sumasakay sa LRT only? Ma'am, 34 po. Okay, 34. Wait, 35 yung nasulat. Sorry. Okay, 34 only. How about jeep? Napakibigay nga sa akin ng jeep. Solve on your scratch paper. Pakibigay ang sagot sa jeep. Ma'am, 6. Ilan? Ma'am, 9. Okay, 9. How about the others? 9 then? Ma'am, 6. Yes, ma'am, 9. Okay, 9. How about the others? Carla? Ma'am, 9. Okay, 9. So, ang jeep daw, kapag para ng mga kaklase ninyo, 9 na lang daw ang natitira kaya. Jeep only. So, yan na ang Venn diagram natin. Ngayon, check natin kung 120 students ba lahat. Tingnan mabuti. Check daw natin kung 120 students lahat. So, unahin natin. Meron na tayo. Lahat ng bilog, i-add na natin. 23 plus 25 plus 15 plus 5. I-add nyo nga. 34 plus 4 plus 9. I-add ninyo lahat yan. Anong sagot? Pakibigay sa akin. Ma'am, 115. How about the others? Ma'am, 115. Okay, 115. 120 students ba? Ma'am, Hindi, diba? 115. Okay, 115. Ibig sabihin, Yes, ma'am. sa 120 students, sila lang yung sumasakay ng bus, LRT, and jeep. Sila lamang yung 115. Yung 5 estudyante dyan, yan yung sobra. Ibig sabihin, yung out of 120 students, 5 yung hindi sumasakay sa bus, hindi sumasakay sa LRT, hindi sumasakay sa jeep. Isipin na lang natin, baka yung 5 may sariling service, baka yung 5 tricycle, baka yung 5 naglalakad. So, ganun na yung sagot natin. Any question? Wala na Nasagot po. na natin dyan, yung tanong dyan, how many bus? 23. Bus only. How many LRT? Ilan yung LRT kanina? 34 po. Okay, 34. Next. Ilan sa jeep? Ma'am, 9. Jeep only. Okay, 9. How many did not ride on any of the 3 modes of transportation? Ilan daw ang hindi sumasakay sa tatlo? Ma'am, 5. Ma'am, Okay, 5. Any question? Nasagot na natin yung Ma'am, problem na yan. Any question? Ma'am, wala na po. Okay, wala. So, ganun tayo magsagot Po. sa gitna, palabas. Okay na to. So, this is the process. Okay, let's have this example number 1. Okay, let A and B be two finite sets such that yung cardinality daw, yung bilang ng set A, bilang sa set A ay 20. Meron siyang 20 elements daw. How about the set B? Meron tayong 28 elements. Ngayon, yung union daw ni set A and set B ay 36. Pag pinagsama natin sila lahat, meron tayong 36. Ngayon, find down natin ano ang intersection ni A and B. Ano ang cardinality or number of elements ni A and B. Okay, first step, write the given. Alam ko, ginagawa ninyo na to nung elementary. The given, what is asked, and what is given. Ano nga ba yung tinatanong? Find the cardinality of A intersection B. Ito yung tinatanong. Ano yung given? Cardinality ng A, 20. Cardinality ng B, 28. Cardinality ng A, union B ay
36. That is the given and the asked. Then next, illustrate nyo daw yung Venn diagram niya. So, ginawa na natin kanina yon. Venn diagram, meron tayong 2 sets. Ibig sabihin, may dalawang bilog din. Intindihan? So, nandito yung intersection niya, nasa gitna, then A only, then B only. Tandaan nyo. Okay, next. Next process natin, determine what operation to be used. Ano nga bang operation na gagamitin natin? So, ito, take note of this. Paki-screenshot na lang o kaya nasa module naman ninyo. The operation to be used is this. Ito. Itong na-check. So, N for the cardinality of intersection B is equal to cardinality of A. And cardinality ng B minus the cardinality of A union B. So, ito lamang ang formula natin. Ito ang operation or the formula to be used. Ano nga ba ang NA? N of A. Ano ang N of A? Sundan lang ninyo. Ma'am, 20. Okay, 20. Ma'am, Ito siya. 20. Itapat-tapat lang natin, ha? Oh, 20. How about N of B? The cardinality of B. Ma'am, 28. Oh, plus Ma'am, 28. Ito siya. Sundan ninyo yung screen. Then minus, ano nga ba ang A union B? Ma'am, 32. Ma'am, 36. Kaya nangyari, 28 plus 20 plus 28 minus 36. So, nahin natin sa addition. 20 plus 28, Ma'am, 48. 48. Minus 36, Ma'am, 12. 12. Ito na yung sagot natin. 12. Naintindihan? Yes, ma'am. Ma'am, yes. Next. Take note of this formula for the union of 2 sets. For the intersection pala. Intersection of 2 sets. Ito yung formula for that. Screenshot. Then next. Ayan na siya. Let A and B to finite set. Yan na, si NA. Ilan na si intersection kanina? Ilan yung sagot natin? Ma'am, 12. Sagot? 12. Pipesto siya sa gitna. Bitin ko, intersection, gitna. 12. Nasa gitna siya. Ngayon, ilan ang A kanina? Ma'am, 20. 20, di ba? Sabi doon 20. Nandun naman na si 12. Ilan na lang ang natira? Ma'am, 8. Ma'am, 8. Ngayon, si B. Sabi niya doon, 28 si B. Given naman na si 12. Ilan na lang natira? Ma'am, 16. Ma'am, 16. 16. So, ito na si Venn diagram. Ang sagot natin sa what is asked, 12. Pero pag sinabi ko, draw the Venn diagram, ganito ang magiging sagot. Okay, next. Okay, yan ang sagot. A, the cardinality of A intersection B ay 12. Meron daw 12 dun sa gitna ni A and B. Okay, next. Ito, gawin natin to. In a junior high school, 200 students daw. 200 students were randomly selected, pipiliin. 140 daw sa kanila gusto ng tea. Then, 120 daw naman sa kanila gusto ng coffee. Then, 80 daw naman sa kanila both tea and coffee. So, gawin natin muna ang Venn diagram. Paano natin gagawin ang Venn diagram? Ilang bilog dapat meron sa atin? Ma'am, 3. Okay, Ma'am, meron tatong. Tingnan natin. So, meron tayong dalawa. Which is yung kay tea at saka kay coffee lamang. Let yung tea, set tea. Yung coffee, set
C. Okay, draw tayo ng bilog. Dalawang bilog. So, set T and set C. Ngayon, unahin natin yung nasa gitna. Ilan daw ang magkapareho o yung gusto nilang dalawa? Ilan ang may gusto sa dalawa? Ma'am, 80. Okay, 80. Saan nilalagay si 80 ulit? Sa gitna. Okay, sa gitna. Sa gitna. Next, ilan ba ang nasa T? Ilan ang may gusto sa T? Given na yung 80. 140 minus 80. 80. Ilan ang natira? Ma'am, 60. Okay, Ma'am, hindi 60. Ito lamang yung T only. Ito na, nasasagot na natin yung bawat question. How about in the coffee? Given na din si 80. 120 minus 80. Ilan? Ma'am, 80. Ma'am, 40. Ma'am, Ilan? 40. Okay, 140. 40. So, meron tayong 40 Ma'am, 40. lamang kay T. O kaya kay coffee. Ulitin natin. Ano ang sagot sa letter A? How many students like only T? Ma'am, 60. Okay. Dito, 60. How about B? How many students like only coffee? Ma'am, 40. Ma'am, 40. Okay, 40. Letter C. How many students like neither tea or coffee? Ilan daw ang may gusto, walang may gusto sa tea at saka coffee? Ma'am, 20. Ma'am, Ilan daw? 80. Ilan daw ang may ayaw? Ang tanong sa letter Ma'am, C, 80. ilan ang may ayaw kay tea and 80. coffee? Ma'am, O, i-add lang. Katulad ng ginawa natin kanina, i-add natin lahat, tapos i-minus natin sa given na 200 students. 60 plus 80. Ma'am, 20. 60 plus 80. Ma'am, 28. 60 plus 80. Ma'am, 140. Okay, o, 0. 6 plus 8. 1, ma'am, 140. 114 plus 4. 180. O, 200 minus 180. Ma'am, 20. Okay, 20 ang may ayaw sa tsaa at saka kape. So, yan na yung sagot dyan. Wala nang iba. Kano lang tayo mag-solve, ha? Pag nahihirapan kayong intindihin to, yung pinaka-problem, just draw Venn diagram. Tingnan ninyo ilan ang bilog na i-drawing. Unahin nyo yung pinakagitna. Saka nyo unti-untiin hanggang palabas. So, yung nasa labas nito, di ba, 20? Okay, ito na siya. Ito na yung sagot natin. Kasi nandyan na si 60, 40, then si 20 na may ayaw. Okay, ganyan ang Venn diagram. Tama yung ginawa natin kanina. Ito na yung sagot. Any question sa paggawa ng Venn diagram? Ma'am, wala na Tanong po. na. Last example na yan. Ganon nyo sagutin yung mga activity sa module. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that ends our module 2. So stay healthy, helpful, and calm. So any question? Ma'am, no question. Ma'am, nothing. Okay, thank you sa mga uma-attend ng klase. Okay, ngayon, ang ipapas niyo sa Lunes, tandaan niyo, ang ipapas niyo sa akin sa math, yung dalawang module, module 1 and 2. Then, yung sagot nyo sa module 1 and module 2. Yung answer sheet sa module 1, iligpit na ninyo sa Katleya. Uulitin ko. Ang sagot nyo sa module 1 na answer sheet, pakiligpit sa Katleya. Para di na ako naghahanap dun sa loob ng envelope ninyo. Baka mawala pa kasi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can take your break. So that ends our discussion. Okay, Thank you. stand of break, lunch. Thank you. Bye, ma'am. Okay, Bye, ma'am. 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 Say goodbye. You can leave now.
Bye, ma'am. 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 Tay? Saan tay? Saan tay? Saan tay? Saan tay?